Aming Ama, aming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong pangalan. Salamat po sa probisyon o Diyos sa araw-araw. Salamat sa kagalingan mula sa mga karamdaman at patuloy na pagpapalakas sa amin mga kahinaan. Mga kapatid, tayo po ay lumapit sa Diyos sa isang panahon ng pananahimik. Dala natin ang ating mga pagpupuri at pagpapasalamat. Let us worship the Lord together. Come together, my brothers and sisters, my friends. Let us enjoy worshiping the Lord. Let's go! ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang
ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Tanging sa inyo lamang ang lahat ng aming awitin. Dahil sa inyo, nagmumula ang lahat ng pagpapala na nagpapalakas sa amin, lahat ng pagpapala na nagpapasaya sa aming mga damdamin. Salamat, Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat araw ng inyong pagtulong, pag-aalaga at paghatid ng pagpapala para sa aming buhay. At kagaya ng lahat ng aming inaawit, lahat ng aming itinatalaga ngayon, tunay po, itinataas namin sa inyo ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod, ang aming buhay. Tanggapin niyo pong lahat, aming Panginoon. Sa inyo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa inyo, O Diyos, Panginoon. Sa iyo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa inyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa inyo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba, aming Diyos. Panginoon, sa inyo ako ay laging sasamba, papupurihan ka, ang puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa inyo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus, ang buhay ko'y sa inyo, ito'y gamitin niyo. Purihin ka, Panginoong Jesus, sa habang panahon ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus,
ang buhay ko'y sa inyo, ito'y gamitin niyo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba ating Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba ating Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba aking Diyos.
praise you. We thank you for you, our God Most High. You are always there. Thank you for always being beside us, inside us. Continue to strengthen us with your word and with your light. Pagpalain niyo po ang bawat isa na kasama namin sa pagsamba at ngayon ay makikinig sa inyong salita. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Matthew 6:27, can worry make you live longer? Totoo ba makakapagpahaba ba ng buhay ang pag-alala? Huwag nang mag-isip ng mag-isip. Yan ang katuruan ng Panginoong Hesus. Dear God, we thank you for this day. We thank you for life and strength. Salamat sa ibinibigay niyo sa aming mga pangangailangan namin. At ngayon, Panginoon, kami po ipakalinisin ninyo at paging dapatin niyong tumanggap na inyong pagtutuwid, pagtuturo, pagpapalakas. Be our preacher, our teacher, our guide, our healer. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Mahilig mag-isip at mag-alala ang mga tao tungkol sa mga kailangan. Ang dami naman talagang kailangan ng tao, pero napakaraming lalong pag-aalala tungkol sa mga kailangan na ito. Sabi ng Panginoong Hesus, Matthew 6:25-32, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nagbabahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Paulit-ulit, yan ang tema ng turo ng Panginoong Hesus. Huwag mag-alala. Walang mararating ang pag-aalala. Bumibigat lang ang mabigat ng mga kailangan sa buhay at dapat daw magtiwala sa Ama dahil alam niya ang pangangailangan natin, kaya dapat magtiwala. Pero ang mga tao, mahilig mag-isip ng mga kailangan, tulad ng ating binanggit, at mga problema. Kung ano-ano mga problema, pinoproblema, na matapos isipin, matapos mapuyat, matapos mapagod, hindi pa rin naman nalulutas yung problema. Paikot-ikot, paulit-ulit na usapan. Proverbs 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. So pag laging nababalisa ang tao, humihina ang loob, pumupuro lang isip, nasisira ang pasya, ang desisyon, ang diskarte. So walang mapapala na lagi na lamang na mabalisa. Mabuti daw ay makinig, maghanap ng magandang balita kasi yun ang bibigyan ng sigla. At pag sumisigla ka, gumaganda ang takbo ng iyong isip, lumalakas ang iyong loob, ang diskarte mo, umaayos, gaganda ang takbo ng pagharap mo sa buhay. So huwag laging mamili na kabalisahan ng isipin, kundi ang pagtuunan ng pansin ay yung nakakapagpasigla. Ibig sabihin yung magandang balita. Focus on good news. Pag nag-uusap-usap kayo magkakasambahay, magkakamag-anak, magkakaibigan, magkakatrabaho, ang pag-usapan yung nakakapagpasigla, nakakapagpaganda ng pananaw sa buhay, nakakapagpatiwasay, nakakapagpatalino, kasi ang lahat ng yan ang tutulong para magkaroon ka ng magandang ideya kung paano mo haharapin ang mga hamon ng buhay. Pero pag laging nakakapagpalungkot, nakakasira ng loob, nakakainis, nakakagalit, naaapektuhan nito ang buong pag-iisip mo rin, kaya hindi ka magkakaroon ng lahat ng kailangan mo para maayos ang dapat ayusin. Ang tao, baligtad. Ang paboritong pag-usapan, yung nakakatakot, yung nakakainis, yung nakakagalit. At kung may pag-uusapan sila tungkol sa isang tao, bihirang-bihira yung usapan niya yung kapurihan ng tao, yung magaganda niyang gawa at asal. Usually, ang pinag-uusapan yung kanyang mga kapintasan, yung mga nakakainis niyang ginagawa. Pero kung anong pinag-uusapan ninyo, yun ang umaapekto sa inyong utak. At kung anong laman ng inyong utak, ganun ang gagawin na inyong katawan. Kaya para nating nilalaso ng sarili nating isip at sariling buhay kung puro negative ang iniisip. Puro mga nakakapagpahirap ng loob, nakakatakot, nakakapagpataas ng presyon.
Yan ang mga iniisip ng tao. Pinupuno ng tao ng laso ng kanyang isip. Tapos mag-e-expect siya na may lumabas na magandang isipin doon para malutas niya ang kanyang mga suliranin, maharap niya ang kanyang mga problema. Mahilig ang mga tao na mag-isip tungkol sa pagtanda at kamatayan. Kung bata pa, yung sobrang bata pa, hindi pa niya iniisip yan ang pagtanda. Kaya ang mga bata, walang takot walang mga takot sa thrill, laging gusto thrilling, exciting, kasi hindi pa nasasaktan ang ganap, hindi pa nasusugatan, napepeklatan. Pero pag nagsisimula ka na mag-isip na paano kaya pagtanda ko, sino kaya mag-aalaga sa akin, ano kaya ibibili ko ng gamot, sa kaya ako titira, tumatanda ka na nga pag dumadating ka sa ganung punto. At sinasabi rin ni Jesus yun, ano naman ang mapapala mo kaiisip niyan? Yung lagi kang nag-aalala. Psalm 71:9, ngayong ako'y matanda na, huwag mo akong pabayaan. Ganyan daw ang mga drama ng mga tao. Katawan ko'y mahina na, kaya ako'y huwag mong iiwan. Ganyan ang takbo ng isip. Nahihina ako, tatanda ako, wala ako bibili ng gamot. Ang dami namang tao sa paligid natin, nagtandaan, at sa katandaan nila ay nangamatay, nailibing naman, maayos naman. Bakit naman ikaw ay hindi magkakaganon anak ka ng Diyos? Hindi dapat laging iniisip. Dapat ma-excite ka sa pagtanda, hindi matakot. Dapat, wow, tatanda na ako. Wow, dadami ang kaalaman ko. At kung marami kang itinanim sa buhay, wow, aanin na ako ng mga itinanim ko sa buhay. Pag dumarating ang gabi, matutulog ka, sabi ng matatanda, ay gabi na naman, isang dahon na naman ang nalaga sa tangkay ng panahon. Ang iniisip mo, paubusan ng paubos ang buhay ko. Baligtad! Pag gabi, matutulog kayo, sabi mo, wow, Lord, thank you, nadagdagan na naman ang one day ang buhay ko. Can you imagine? I'm one day older. Hindi yung now, nabawasan na yung haba ng buhay ko. Ano naman ang gusto nyo? 3,000 taon kayo mabuhay. Ano kayo, pyramid? Ipinagpapasalamat mo dapat, wow, isang araw na naman ang lumampas, buhay pa ako. Hindi yung isang araw na naman ang nabawas. Patanda na ako ng patanda. Hindi mo naman napipigil yung pagtakbo ng araw na yun. Bakit magiging negative ang pananaw mo? Dapat positive. Psalm 55, 4-5. Itong aking puso itigib ng lumbay. Another drama, ha? Sa aking takot na ako ay pumanaw. Sa tindi ng takot, ako'y nanginginig. Sinasaklot ako ng sindak na labis. O, pagkatapos mong masindak, manginig, matakot, anong napala mo? Wala. Nakakapagod mag-isip, nakakapagod matakot. Ang kailangan sa tao, disiplinahin ang utak niya. Na pag siya ay inaakay ng utak niya patungo sa mga isiping nakakatakot, nakakalungkot, nakakasira ng loob, siya ang umakay sa utak niya, dadalhin niya sa mga nakakatuwa, nakakapagpasigla, nakakapagpasaya. It's a matter of discipline. What thoughts you allow to linger in your mind become you. So pag ang inilalagay mong isipin ay alalahanin, magiging maalalahanin ka at ang mukha mo will show it. Disiplina. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. Hindi mo naman talaga mapipigil kung may ibong lumilipad sa himpapawarin, dumaan sa ibabaw ng ulo mo. Kasi malayo, hindi mo mapipigil. Pero mapipigil mo ang ibon na yun na magpugad sa buhok mo. Ganon din yung mga negative thoughts. Minsan, tumatawid talaga sa isip natin, biglang parang jet na umuusok dyan sa langit, pero pwede mo namang itaboy. Pag nagsisimula ka ng magdramang bukid, itaboy mo yung drama. Yan ang problema sa atin, ang daming drama, puro drama. Wala namang napapala, nalulungkot lang, natatakot, humihina ang loob. Yan, at iba pa, marami pa tayong mga ibang isipin na puro mga pampabigat. Pero ang totoo, wala namang mabuting idudulot ang pag-iisip. Wala. Ulit-ulitin natin yan sa ating sarili. Itaboy ang nagpapalungkot, nananakot ng mga ideya. Ecclesiastes 5:3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Sabi na, may nanaginip po ako, ano kayang kahulugan? Walang kahulugan yon. Isip ka kasi ng isip. Kaya nung tulog ka na, tumuloy pa yung isip mo. Kaya yung mga matutulog na lang, manonood pa ng horror, tapos nagtataka, bakit po kaya ako laging binabangungot?
Nagtaka ka pa. Alam niyo ba yung isip natin, pwedeng kausapin yan? Sabihin mo sa isip mo, may problema ako, hindi ko alam ang gagawin. Alin bang pipiliin kong solusyon na naiisip ko? 1, 2, 3? O yung hindi ko pa alam, pero may solusyon number 4 pala. Matutulog ako, isip. Paggising ko, yun ang unang-una mong imulat ang mata ko, yung pinili mong matalinong solusyon. Alam nyo ba na nag-iisip yung isip kahit tulog ka? Kaya ka nga nananaginip kahit tulog hindi naman ikaw nag-iisip nun. Pero kung ano-anong mga pinag-iisip mo habang gising ka, kaya pag nanaginip ka, biglang manananggal ka, yung nanay mo aswang, yung kung ano-ano mga nakakatakot, kasi gano'n ang laman ng utak mo. Yung lang inilalagay sa loob ng utak mo, yun lang ang mapapanaginipan mo, tanda mo yun. So, mag-isip ka ng maganda, nakakapagpahinga, ganon din ang labas ng iyong mga panaginip. Bible lang nagsabi, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. So, alala ka ng alala, isip ka ng isip, kaya ka nananaginip. Hindi ka kinakausap ng demonyo, hindi ka kinakausap ng Diyos. Ano ka? Propeta. Bihira yun na merong kumakausap sa'yo. Sarili mo lang yun, anino mo na nag-ahabol sa'yo. That's why we must discipline our thoughts. Ang utak natin parang lalagyan. Pwede mong gawing basurahan. Basura, ilagay mo, magiging basurahan yan. Bulaklak ang ilagay mo, magiging florera yung utak mo. What do you put in your mind? You've got to be very aware of that. Ecclesiastes 11:10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Kung iisa-isahin ko lahat na sinasabi ng verses na huwag ka mag-isip, huwag ka mag-alala, ang dami. So focus on something else. Pag sinabing iwaksi mo ang alalahanin, ibig sabihin, tanggalin mo sa utak mo yan at palitan mo ng iba. It's your choice. Napipili natin ang inilalagay sa ating isip. Importante na maging mapili. At turo ni Jesus, huwag mag-isip ng mag-isip. Ang ibig sabihin lang naman ay, huwag mag-alala. Isaiah 26:3, binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. So may paninindigan ka. Maninindigan ka, hindi ako magwo-worry. Hindi ako mag-aalala. Hindi yan ang bibigyan ko ng pansin. Kailangan manindigan ka doon kasi laging aagawin ng mundo ang isip mo para ituon sa mga nakakatakot at nagpapahirap ng loob. At kailangan sa Diyos magtiwala. Magtiwala. Importante yun. Kahit kuminsan parang against common sense na, pero may Diyos kasi. Kaya meron kang pwedeng pagtiwalaan. Meron daw isang bata, nasusunog yung bahay nila, 2 stories lang naman. Kailangan niyang tumalon mula doon sa bintana dahil nasusunog na yung bahay, hindi na siya pwedeng dumaan doon sa hagdan. May 2 lalaking sinabi sa kanya, halika, sasaluhin kita, tumalon ka. Yung isa matipuno, ang laki ng muscle, ang laki-laking tao. Yung isa naman payatin. Pero yung bata, doon tumalon sa payat. Kasi tatay niya. Mas nagtitiwala siya, tatay niya eh. Alam niya na talagang aalagaan siya kasi yung matipuno, hindi naman niya alam, hindi niya tiyak. Ganun ang tatay natin sa langit at hindi siya payatot. Dapat pagtiwalaan. Kasi sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. Pangako niya sa isang Bible character na universally can be applied to all people of God. God will never leave us or forsake us. Kung bata ka, natatandaan mo ba ng bata ka? Inalagaan mo ba ang sarili mo? Bakit ka nabuhay? Hindi ka mo naman inalagaan ang sarili mo. Ganon din pagtanda. Diyos ang mag-a-assign kung sino mag-aalaga sa iyo. Napaka-importante na isipin natin yung ganong mga bagay. Luke 12:25-26, sabi ng Panginoong Jesus, sino sa inyo ang makapagdadagdag sa kanyang buhay ng kahit isang oras dahil sa pagkabalisa? Kung hindi ninyo magawa ang ganoong kaliit na bagay, bakit kayo nababalisa tungkol sa ibang mga bagay? Kung hindi nyo kayang dagdagan ng isang oras ang buhay nyo by worrying, ba't yung iba, inaalala nyo pa, hindi nyo rin yan magagawa. Sayang ang effort. Sayang ang pag-iisip. Ang tanong ngayon, paano iiwasan? Paano ba bawasan ang pag-alala? Well, unang-una,
Ang ibig sabihin ng ipasa Diyos yan ay magplano. Nag-aalala ka, paano kaya ako pagtanda ko? E di magplano ka habang di ka pa matanda. At ito'y para doon sa mga hindi pa matanda. Kasi kung matanda ka na, parang pagulin na ng konti. No? Pero pwede ka pa rin magplano para next week, para next year, next month. Kahit may edad ka na. Magplano. In other words, preempt, unahan ang problem o need. Iniisip mo, pagtanda ko, magkakasakit ako. Siyempre, pag nagkasakit ako, magpapatingin ako sa doktor. Baka magpapa-hospital ako. Magpapagamot. Anong gagawin ko? Eh di, magbubili ka ng insurance na matino. Yung hindi 1, 2, 3 ha, hindi fly by night. Plano. O ayaw mo ng insurance, hindi ka naniniwala. Gumawa ka ng isang alkansyana kasing laki ng jeepney, hulugan mo ng barya, at ipanalangin mo huwag ma-demonetize yung barya mo. Baka naman yung pera mo may nakalagay pang victory. Panahon pa ng hapon yun. Di ba? O bagong lipunan. Dapat yung pera mo current. Unahan mo yung problema. Wala namang taong tumatanda na hindi nagkakasakit eh. Magkakasakit at magkakasakit ang tao. Alam na natin lahat yun. Nakita na natin, nagkasakit ang mga lolo natin, nagkasakit ang mga magulang natin. Tapos kayo, wala man lang health insurance. Anong inaantay nyo sa buhay nyo pag nagkasakit kayo? Magic. Kailangan meron. Alam naman ng tao na mamamatay lahat. Lahat na mamatay, si Jesus nga namatay. So, pag ba namatay kayo, meron na kayong libingan. Wala. Kanina yung ipapaproblema yung libingan nyo. Yung iba, ibinibili mo na nga. Magtatampo pa. Uy, pinapaiksi mo na yata ang buhay ko. Pinapanalangin mo na yata ang mamatay ako. Anong klaseng kamangmangan yan? Dramang bukid. Bakit hindi ka ba mamamatay? Masama bang paghandaan yon? Dapat nga, ipaghanda mo na yung pamburol mo. Kaya lang, iba-ibang sizes. Dahil hindi mo alam kung payat ka o mataba ka sa oras ng iyong kamatayan. Para mapipili mo, isusuot mo. Hindi yung kung ano-ano isuot sa'yo ng mga kamag-anak mo, pagtingin sa'yo ng mga iba, bihis mo, darna. Hindi mo napili. Huwag tayong maraming dramang bukid. Kailangan handa ka. Huy, binibili mo ako ng health insurance. Bakit? Gusto mo ba ako magkasakit? Mga pag-iisip yan ng mangmang, kakitira ng utak. Kailangan lakihan mo yung utak mo, handa ka. O alam mo nahihina ka, syempre. Maghanda ka na. Mangyayari yon. Kaya pag nakakakita ko ng mga young couple, nagpapagawa ng bahay, naku, ang gaganda ng hagdan, ang tatarek. Bakit? Di ba kayo tatanda? Bakit wala kayong kwarto sa baba? Tatanda kayo, mamaya gumagapang na kayo ng hagdan, nahuhulog kayo ng mga hagdan-hagdan na yan. Dapat meron na kayong space sa baba. Maliban na lang, magpapalagay kayo elevator. Ngayon, kung ayaw nyo pa sa baba matulog, lakihan nyo yung sala. Abangan nyo na ng toilet, abangan nyo na ng mga tubo-tubo for lababo. Para kung tumanda ka, di ka na makaakyat, eh doon ka magkwarto. Parang hindi ka tatanda, wala ka man ng lugar sa baba. Yung mga ganun, hindi mo ba iniisip? Dapat paghandaan mo yan. Unahan mo yung problem. Importante. Proverbs 15:22, ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. May plano ka. Alam mo, darating ang panahon, magre-retire ka. Yun naman kung nagkatrabaho ka man lang, no? Magre-retire ka, mawawalan ka ng income. Paano ka na ngayon mabubuhay? O 60, 62, nag-retire ka na. Eh kung mabuhay ka pa hanggang 95, marami ka pang kailangang gastusin noon, ha? So, meron ka ba man lang na investment? Meron ka bang may placement ka ba? O kaya man lang, meron ka bang binili kahit kaprasong bukid na kikita? O may binili ka at ipinondar kahit 1 o 2 pintong apartment na kumikita yung renta noon, wala ka ng income, doon ka ngayon kukuha ng mga panggastos mo. Kailangan magplano. At mga kapatid, hindi sapat na ang plano mo na social security ay mga anak. Hindi. Salamat. Mabuti kung itaguyod ka na yung anak. Pero kung ang napangasawa niya ay impacta, paano? Di ba 99% ng napapangasawa ng mga anak natin, mga impacta. Sa tingin ng biyanan, ha? Paano na? Iniasa mo doon? Kung minsan nga, sarili mong anak, masama ugali. Kung mabuti ugali ng anak mo, may napangasawang masamang ugali. Kaya dapat may iba ka pa mga plano sa buhay. Yun naman kung gusto mong hindi ka nag-aalala kung kailan matanda ka na.
Huwag mong ilagay sa kamay ng iba ang iyong kapakanan. Kailangan may paghahanda. Proverbs 21:5, ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. So, over time, you build something na maaasahan mo pagdating ng panahon. Nang ibig sabihin lang naman mga kapatid, magsikap. Yung hirap ka, busy ka, nagtatanim, nagsisikap in the first 40 years of your life, magandang foundation yon at magandang pangitain na baka sa next 40 years of your life, kung pakakabain pa ng loob ng Panginoon ang iyong buhay, ay maginhawa ka naman. Pero pag inuna mo saya, inuna mo ang sarap, estudyante ka, puro ka absent, nagtatrabaho ka, puro ka lakwatsa, puro ka gastos, millennial ka, ang pera mo nasa gadget lahat, na every 2 weeks may bago, palit ka ng palit, wala kang savings, anong inaantay mong kinabukasan? Pagtanda mo ba, makakain mo yung mga model 72, 75, 93, ng kung ano-anong gadget? Ecclesiastes 9:10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. Naghahanap buhay ka? Maghanap buhay ka with feelings. May tindahan ka? Improvein mo para malaki ang benta. Hindi lang yung magbasara ka at magbukas ng tindahan araw-araw, walang improvement. Lagyan mo ng feelings, ng passion, para marami kang kitain, marami kang maimpok. At pag meron ka nun, less ang iyong worry. Ecclesiastes 3:22, kaya naisip kong walang pinakamabuti sa tao kundi pakinabangan ng kanyang pinagpaguran. Ito ang ating bahagi. Ito ang parte natin. Ito ang ating benepisyo sa buhay. Una, magpagod ka. Tapos, pakinabangan mo ang iyong pinagpaguran. Huwag mong pakinabangan ang pinagpaguran ng iba. Ganun, magpunter ka. Proverbs 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunta ng yaman ang kamay na masinop. Yung pag nagkapera ka, gastos ka agad. Wala ka nang ang trabaho, umaasa ka lang sa magbibigay sa'yo. Pag nahipo mo yung pera, lipad ka agad, gastos. Bukas, wala na naman. Ito yung nagbibigay sa'yo, nasa gasaan ng tren. Paano na? Lalo kung tren dito sa Maynila ang nakasagasa sa'yo, hindi naman nasagasaan ka dahil sa bilis ng tren. Kundi sa bagal ng tren, 3 araw na nasa ilalim ka pa. Kaya talagang tiyak na mamamatay ka. Tapos puro pakalawang, natetano ka pa. Yun ang ikinamatay mo. Kaya sabi, kailangan huwag kang tatamad-tamad. Ang daming tao, umaasa lang sa iba. Inaasang abutan, inaasang bigyan. Ang dapat gano'n lang yung sobrang bata, sobrang tanda, o sobrang may sakit. Pag hindi ka any of the three, dapat kumikita ka ng kinakain mo at sobra pa. Kasi darating ang panahon na wala kang trabaho, walang kita, may bagyo, walang panahon gumawa ng pera, dapat meron ka nakaimpok. Para mabawasan ang pag-aalala, dapat magsikap at magtanim. Kasama na niyan, mag-impok. At magtanim sa human relations, makipagmabutihan sa kapwa. Tatanda ka, magkakasakit. Minsan madudulas ka, hindi ka makabangon. Minsan nadaganan ka ng nahulog, nabubong. Kaaway mo yung kapitbahay mo. Sino ang aasahan mong tutulong sa'yo? Ang tao na nag-iisip. Alam mong pwedeng dumating ang panahon na kahit malakas ka, maaksidente ka. O may pera ka pero biglang ngalasin ang mga negosyo mo at mawala ang pera mo. O magkaroon ka ng mga sakit. Kung matalino kang tao, makikipagkasundo ka, hindi ka makikipagkagalit sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi doon ka aasa ng tulong sakaling di mo makayang tulungan ang iyong sarili. Isang malaking kamangmangan ang makipag-away sa mga kapitbahay, sa mga kamag-anak. Kasi paano ka pag nangailangan ka ng tulong? Dapat mabait, mabuti. Kahit peke ng konti. Kesa yung totoong-totoo ka, pero ang katotohanan mo, ang sungit-sungit mo, ang bangis-bangis mo, itago-tago mo ng konti yan. Magpanggap ka ng konti. Magbait-baitan ka man lang kung hindi ka tunay na mabait. Para naman
Hindi gagawa ng masama ng kapitbahay, kundi baka gawan ka pa ng mabuti. If we come to terms with our mortality, with our weaknesses, with our limitations, we will be wise enough to invest in human relations. Kasi kahit may pera ka sa bangko, kung na-paralyze ka bigla, hindi ka makaka-withdraw. Somebody has to do it for you. Pag na-hospital ka na, hindi ka na makakita, na puro tubo na yung leeg mo, nakatali ka na halos sa kama, hindi ka makapagbilang ng pera kahit may pera ka. Somebody has to do it for you. Kailangan meron ka mga tao sa paligid mo na pinakikisamahan. Pinakikitunguhan ng mabuti. At ipasa Diyos mo na gagawang kanila ng mabuti sa panahon na pangangailangan mo. Ecclesiastes 11:4, ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makapag-ahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay di makapag-aani. Sa agriculture, ang ibig sabihin lang, kung lagi kang natatakot na baka bumaha, bumagyo, humangin, umulan, hindi ka na nga magtatanim noon. At sa human relations, ganun din yon. Kung lagi kang natatakot na, baka gawan ko to ng mabuti, hindi naman ako suklian. Baka pautangin ko to, hindi magbayad. Baka bigyan ko to, hindi naman ako bigyan pag ako nangangailangan. Baka mahalin ko to, tapos hindi naman ako mahalin. Pag lagi ka na lang inisip mo, wala ka talagang gagawing mabuti. Kailangan marunong ka rin mag-isip, bawasan ang mga risk, at makipagsapalaran with calculated risks. Yun talaga yung buhay. Pero pag hindi ka nagtanim, definitely hindi ka aani. Hindi lahat ng nagtatanim umaani ng itinanim, pero kuminsan sa iba umaani, hindi niya inaasahan, doon pala manggagaling yung pagpapala. Dito ka nagtanim, doon ka umani. Minsan din naman, may tanim talaga, hindi ka nakakaani kasi binabagyo talaga, binabaha. Pero pag nagpadala ka sa ganong takot, kahit kailan, hindi ka na magtatanim, definitely wala ka nang aanihin. Marunong ka dapat ng ganon. Proverbs 6:6-8. Ito'y para sa mga tamad, yung mga masisipag, hindi na kailangan makinig nito. Pwede muna kayo mag-text ng konti. Pero dahil maraming tamad, makinig kayo. Proverbs 6:6-8. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay nila yung masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit, nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan nila'y iniipon kung panahon ng anihan. Ganda naman talaga mga langgam, busy-busy. At sa mga agricultural places, pagka talaga anihan, nandun lahat ang langgam. Pag may nalaglag kang buto, nalaglag kang prutas, hinahakotan nila yan. Kahit 5 beses kasi laki ng katawan ng langgam yung buhat niya, buhat-buhat niya yon. At pagkatapos, bulungan ng bulungan. Saan ba may pagkain? Sa tayo may makukuha, bulungan ng bulungan. Hindi katulad ng maraming tao, bulungan ng bulungan. Uy, ano na latest na chismis? Sila bulungan ng bulungan, nagbibigay ng tip kung saan may makukuha ang pagkain, anong magagawa. Importante. Ang sipag nga ng langgam, maglaglag lang ng kaunting pagkain sa sahig, ando na sila. Sa sila lang galing. Nakaabang ng nakaabang. Hindi sa chismis. Nakaabang sa oportunidad. Kaya sabi, hoy mga batugan, matuto kayo sa langgam, ha? Walang mga leaders yan, walang organizational chat, walang mga PERT CPM yan, walang mga seminar. Pero ang sipag. At pag dumating ang bagyo, ang ulan, ang baha, nakaligpit sila sa mga bahay nila, may nakaimbak silang pagkain. Parang yung woman of Proverbs 31, she can laugh at the days to come. Imagine you can laugh at the days to come. Ay, enrollment na. May pang-enroll ako mga anak. O, di ba? Uy, magkakasakit ka. May pera tayo, may insurance tayo. Yun ang matitinong tao. Hindi, naku, magkakasakit tayo. May agastos na, worrying with the worried. Wala kasing tanim. Walang aanihin. Sabi, mabuti pa yung langgam. Gayahin nyo. Ang liit ng utak noon. Di ba? Pero bakit ang talino? Sayang naman yung utak na ang laki-laki. Ang bigat-bigat dalhin, tapos walang laman. Ang laman pa, mga kung ano-anong negative things. Proverbs 11:27, kung mabuti ang hangarin, ikaw ay gagalang. Kapag humahanap ng gulo, yun ay masusumpungan. Ibig sabihin lang, kung anong ginagawa mo, yun ang aanihin mo. Gusto mo ng gulo? Magkakagulo.
Gusto mo ng katahimikan, magkakatahimik. Kung gusto mong igalang ka ng iba, gandahan mo ang iyong buhay. Ecclesiastes 10:12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Kasasalita, kaya napapahamak ang tao. Kadadaldal, kabubulong, kachichismis, karareklamo, maririnig ng iba, lalaki ang gulo. Kaya dapat ang tao marunong magkontrol ng bibig. Lalo't kung hindi ka tiyak na ikaw ay pantas, marunong, magaling, mas mainam manahimik. Kasi ang may mga tao na tuwing bubuka ang bibig, nag-aani sila ng problema. Dapat by now, alam mo na yun, kapatid, kaibigan, kung anong bunga na yung pagsasalita. Tigil-tigilan ang kadaldalan na walang kinakauwian, kundi problema at gulo. At paano maiwasan ang pag-alala? Maging abala. Pag-abala ka, una, sa ginagawang mabuti, bubunga yun, kaya mababawasan ang pag-alala mo. At may pangalawa pang pagiging abala, yun ay magsaya ka. Para hindi lungkot ang pumasok sa iyong isip. Proverbs 6:9-11, hanggang kailan taong tamad mananatili sa higaan? Kailan ka babalik ako sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga, at paghalo kip-kip. Samantalang namamahinga ka, kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Sige, magtulog-tulog ka, maghalukip-kip, magkuyakoy, magpabanjing-banjing, magpa-text-text, magpa-games-games ka, sige. Sabi ganon, huwag ka magtrabaho, maglaro ka na maglaro. Pero habang ginagawa mo ang lahat ng yan, unti-unti, na ginagapang ka ng kahirapan. At gigisi ka na lang isang araw, super hirap mo na. 2 Thessalonians 3:11-12, binanggit namin ito dahil nabalitaan naming may ilan sa inyong ayaw magtrabaho. At walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Tingnan niyo ang katabi niyo. Mga nasa likod, nasa harap, tayo ba ito? Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, talagang ginamit na ang pangalan ng Panginoon ha, mahigpit naming inuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabi, huwag yung ang inaatupag nyo, buhay ng may buhay, makialam kayo sa buhay ng may buhay. Kung kailan ang birthday ng isang artista, sino na bang asawa kayo ni ganitong artista, huwag nyo nga pakialaman yan kasi hindi yan pagkakaperahan. Ang atupagin nyo, sabi gano'n, maghanap buhay kayo. At liban nila kay sobrang bata, sobrang tanda o may sakit, huwag kayong umasa sa iba. Aba, may nabalitaan pa ako. OFW. Namatay na ang ina. Ang tagal na. Kasi hindi siya umuuwi. Hindi sinabi ng mga kapatid. Bakit? Para huwag tumigil magpadala si OFW ng perang pampagamot at panggastos ni nanay. Ang tagal na palang naagnas. Namatay na yung nanay, padala pa siya ng padala ng papagamot. Niloloko ng mga kapatid. Sinabi, huwag kayong aasa sa iba. At huwag tayong sobrang umasa sa mga OFW. Kailangan pa bang ulit-ulitin? Hindi naman madaling kitain yung pera nila. Na ang pera naman nila, sweldo lang, constant, yun lang. Pag nagpadala sa iyo sa ganitong petsa, ibig sabihin na susunod yan sweldo sa ganong araw. Tapos kalagitnaan, susulat ka na naman, tatawag ka, text ka, may hihingin ka. Bakit? Hindi pa siya sumusweldo. Saan mo siya pakukuhanin ng pera? Tapos uutang para magdebu, uutang para mag-birthday, mag-party, mag-baile, mag-inuman. Ang inuutang mo lang dapat yung pampuhunan na pinag-aralan mo, natutubo. Kikitain mo yung pambayad sa utang. Pero yung uutang ka para lamang pang-arte, pang-gastos, isang malaking kabaliwan. Tapos iba yung nagbabayad. Laging gusto mo gadget na ganito, gusto mo ganung original pa, gusto mo pa branded. Bakit kinita mo na ba yan kung hindi pa? Nakarating ka na ba sa Divisoria?
Doon ka mamili, ha? Kung wala ka pang masyadong kinikita. Huwag na gusto mo pa doon sa mga mamahalin. Deserve before you desire. Yung ang forma-forma mo, branded ang mga damit, branded ganyan, tapos wala ka namang income, saan mo kinuha yun? May ibang nagbayad. It is ungodly. It is not good. Kaya yung matinong babae sa Proverbs 31, sabi sa verse 18, she knows when to buy or sell, and she stays busy until late at night. Yun yung babaeng who can laugh at the days to come. So marami na tayong sinabi tungkol sa pagtatrabaho, pagtatanim, paggawa ng mabuti, para huwag mag-alala. Di ba? Yun ang topic natin, para huwag mag-alala. Meron pa namang isang para huwag mag-alala, maglibang. Tagalog ito ha, hindi yung Bisayang maglibang. Maglibang, magsaya. Kailangan din yun, mahalaga yun. Lalo't kung hindi mo nun uutangin, o hihingin yung panglibang na Tagalog, ha? Yung mga Bisaya lang nakakaintindi ng joke. Ecclesiastes 5:18, ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom, at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Sabi, alam mo, huwag mo kakalimutan magsaya, maglibang, uminom, kumain. Lalot, pinagpaguran mo naman yon, bunga ng pagod mo. Huwag kang puro dusa, puro hirap. Paano rin dapat mag-enjoy sa buhay? Para balanced. Ang buhay parang bangko. Pag nag-deposit ka ng maraming saya, sa oras na hindi ka masaya at malungkot ka nga, pwede kang mag-withdraw doon sa mga na-deposit mo noon. The many happiness and joys and pleasures you've had in life can strengthen you in times of sorrow. Naka-deposit kasi yon. Mag-deposit kayo ng kaligayahan sa puso nyo. Enjoyment, basta hindi ninanakaw. Ecclesiastes 6:9, mabuti pa ay masyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan, tulad ng paghahabol sa hangin. So isa pang itinuturo, learn to be contented with what you can afford. Kesa isip ka ng isip ng di mo naman kaya, hindi mo abot, enjoyin mo yung kaya at abot mo ngayon. Ecclesiastes 8:15, kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya ay nabubuhay at nakapagpapagod sa mundong ito. Punctuate your days of work with pleasure, with happiness, with many vacations. Reward yourself and people who help you with pleasure, with happiness, with joy. It is very godly. Marami kasi mga tao, akala nila pag maka-Diyos ka, puro ka na pagpepenitensya, paghihirap, pag-aayuno, pagdurusan. No! God loves us. God is kind. Kaya lang niya tayo pinagtatanim para tayo umani. Hindi tayo parusahan. Kaya kung nagtatanim ka na, dapat umani ka. Mga kapatid, huwag niyong aagawan yung taong umaani ng tanim niya. Minsan sabi ko, ang sarap-sarap naman ng buhay niya, laki-laki ng kita ng tindahan niya. Kasama ka ba nung ipinandar niya yon? Na ang tinda lang niya, 1 pirasong lumpia. After 1 week, 2 pirasong lumpia. Ngayon, isa na siyang lumpia queen. Tapos gusto mo ngayon, makihalo sa kinikita niya, kasama ka ba niya sa hirap? So, dapat pinagpaguran mo yan. Importante, na payagan natin yung mga nagtanim noon na anihin nila yung tanim nila. Huwag kang makiani. Kung pamisa-misa, nabibigyan-bigyan ka, salamat. Huwag kang maiinggit sa mga taong, ang laki ng negosyo niya, ang laki na ng kita niyang pinsan niya na yan. Yung may inggit-inggit. Pero pinaghirapan nila yon. Deserve nila yon. Do not covet what is not yours. Kaya halimbawa, mga anak, tanim kayo ng mga magulang nyo eh. Dapat paanihin nyo sila. Kasi tanim kayo. Mga manugang, yung napangasawa ninyo, tanim nyo ng magulang niya, ng biyanan nyo, paanihin nyo yung biyanan nyo. Yung mga magulang nyo rin, paanihin nyo rin. Lahat ng tumulong sa inyo sa inyong buhay, kaya sino pa yon, kaya malaki o maliit na tulong, kailangan pagkaya nyo na salang bigyan ng ani, paanihin nyo. Kasi tanim kayo eh. Yun ang kalooban ng Diyos, ang itinanim, inaani. Napakasama yung wala kang utang na loob. Yung tinaniman ka, wala man lang mapitas sa'yo.
Wala man lang mapakinabang sa'yo, samantalang binigyan ka ng pagod, hirap, lahat-lahat. Ganun ang taong makadiyos at disente. Lahat ng tumulong sa'yo, tutulungan mo rin. Lahat ng naghirap sa'yo, susuklian mo. Ibayo pa doon kung kaya mo pa. Ganun ang pagiging makadiyos. So matapos mong magtanim, mag-invest, magplano, ipasa Diyos ang lahat. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Halimbawa, nagtanim ka ng buto, huwag mong hukayin bukas para tingnan kung tumutubo. Diyos ang magpapatubo. Pero ikaw magdidilig, ikaw mag-aalaga. So, ipasa Diyos mo na pag nagawa mo na yung balak mo. Katulad na marami mga magulang, paano kaya lalaki ang anak ko, lalaki kaya ang matino? Habang bata, turuan mo ng turuan, at pagkatapos, bahala na sa kanya ang Diyos. Nagtanim ka na eh. Sabi sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So huwag ganun problemahin yung pagiging old niya. Nataniman mo nung yang, yun ang magiging siya. 99% of the time. So imbes mag-alala ka kung paano siya lalaki, palakihin mo ng tama ngayon. Yung first 10, 15, 20 years ng bata na nasa piling mo, taniman mo ng lahat ng mabubuti, sipag, kabaitan, pagiging makadiyos, makatao, at pagkatapos nun, pawalan mo na, magbubunga na yung itinanim mo. Pero kung itinanim mo, pinabayaan mo, negative, sinindak mo, tinakot, ginawa mo, dinepress mo yung bata, may bunga din yan. At aani ka rin yan, kasi yun ang tanim. Ang itinanim, inaani. Psalm 23, 1-3, You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. So, yung Panginoon, dinadala niyo ako sa mga luntiang mga damuhan, dinadala niyo ako sa mga payapang batis, at hindi lang yun physical, very especially mentally. Let the Lord take you, your thoughts, your brain, to realms of peace, of serenity, of rest. Mental discipline yan, and let the Lord lead you. Proverbs 3, 5-6, With all your heart, you must trust the Lord and not your own judgment. Always let Him lead you, and He will clear the road for you to follow. Laging kasama ang Panginoon. Pangungunan niya, pagtuturo niya. Proverbs 31:25, The woman who is full of wisdom, she is strong and graceful, as well as cheerful about the future. She is not scared of the future. She is cheerful about the future. Why? Because she planted in time. Kung anong dapat itanim, itinanim niya. Nag-iintay lang siya lagi ng ani. At kung umaani siya ngayon, nagtatanim pa uli siya sa iba, para bukas may iba na naman siyang aanihin. Philippians 4, 6-7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo. Peace of mind is a mental state. It's a mindset. It's a way of thinking. But you can have peace when you do what you can and then leave the rest up to God. Dear Lord, we thank you that you are our Father, that you love us and you care for us, and you know what's happening in our lives. Alam niyo, Panginoon, ang alalahanin, mga bagabang, tumatakot sa bawat isang anak mong narito. Hindi ito lingid sa inyo. Isinusuko namin sa inyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga takot. At kasabay nun, isinusuko namin sa inyo ang aming lakas, ang aming time, talent, and treasure para kami mapangunahan mo to invest, to plant, to do the right thing, and then to leave the rest up to you. May party kami, may party kayo. We are partners. So God, thank you that you are our partner in making our life beautiful, complete, peaceful, and fruitful. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang makahulugan ng lahat ng ito
sa ating pang-araw-araw na buhay. Bow before the Lord, spend some time in prayer and reflection as the Lord leads you to operationalize all of these ideals in your daily life. Father, continue to teach and touch your people. Dear Lord, you are a good and a loving Father. Totoo po na hindi namin maiwasan na hindi mag-isip at labis na mag-alala para sa aming mga pangangailangan. Thank you, Lord, for giving us practical solutions to reduce too much worrying. Help us to fix our eyes in your goodness. We entrust our worries and burdens to you because you care and love us. Let thankfulness to you, Father, overflow in our hearts and consecrate our eyes to see your goodness in every situation. Mga kapatid, sa ilang sandali ng katahimikan, patuloy po nating papurihan at pasalamatan ang ating Panginoon. Aming Ama, salamat po sa dakilang araw na ito. Tanggapin mo po ang aming mga handog mula sa aming mga puso. Ito po ang aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ko'y tigil sa salamat na hatid upang salita niyo ay palaganapin ang kalawang ng makalangin na gawain. Tinig na umaawit, pagpapuri ang inihahatid sa salamat na sinasambit, ang kalagay walang patid upang sayang ibinabalik biyayang galing sa langit, tunay na mayaman, inyong pag-ibig. Ang aming alay, O Diyos, ay tanggapin. Handog na pinakamahina, ang aming dadalhin. Lahat ng ito'y sa inyo dinanggaling. Manalaan tungo sa Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City.
All other Sundays sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Disyembre, gaganapin ito sa December 8, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Ama naming Diyos sa dakila, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa pagpapala at tagumpay na aming natanggap sa aming pagsamba at pagpupuri, sa aming pakikinig sa inyong mga banal na salita. Mga kapatid, sa panandaliang pananahimik, tayo po ay lumapit sa Diyos, mangusap sa Kanya, idulog natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Nawa ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus ang ating tanggapin at maranasan, magbigay sa atin ng kalakasan, ng pag-asa, ng galak, ng sigla, ng kapayapaan at kapahingahan, ng kasigasigan at tagumpay. Magliwanag nawa sa Jesus sa ating buhay upang lalo pang lumawak ang karya ng Diyos sa ating mga puso. Tanggapin ninyo ang nag-uumapaw na pagpapala ng ating Diyos Ama, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Yesus, at ang pagtuturo at gabay ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus.